Matipuno, malakas ang kanyang larawan, pagtindig matatag, prinsipyo'y ipinaglalaban. Dakila ang iyong mithi, palayain ang buong puri, hukbong mapagpalaya ang taguri sa iyo, manggagawa. Tangan niya ay karit kung isa larawan, buhay niya'y nakasalig sa lupang pinagyayaman. Taya ang buong salinlahi, ang salot pilit pinapawi, pangunahing puwersa ang taguri sa iyo, magsasaka. Sa produksyon ng Asukal at Tubo, sila ay magkahiwalay, subalit iisang lupa ang sa kanila'y mahigpit na nag-uugnay. Sila ang mga manggagawa ng Central Azucarera de Tarlac at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita. Hangad ay pagbabagot, kalayaan, manggagawa. Magsasaka. Magpahinga ka na, anak ko! Hinahanap na ka doon! Nahiwa ko na kang Ikalabing-anim ng Nobyembre taong 2004, 7 ang nabuwal sa pagtatanggol ng mga manggagawa, manggagawang bukid at mamamayan ng asyenda sa kanilang picket line. Mahigit 40 ang naiwang sugatan at nasaktan sa tama ng bala, tirgas at pamalo. 112 ang inaresto. Ano ang nakasalalay upang sila'y buong giting na humarap sa pinagsanib na puwersa ng PNP at AFP? Ano ang kanilang minimithi na dahilan ng kanilang kahandaang magbuwis ng buhay? Makasaysayan at makatarungan ang kanilang paninindigan para sa sahod, trabaho, karapatan, at maibalik ang lupang inangkin ng pamilya Cojuangco. Taong 1957, binili ni Jose Cojuangco Sr. mula sa Tabacalera, isang korporasyong Espanyol, ang Central Azucarera de Tarlac at Hacienda Luisita na binubuo ng 6,453 hektarya na sumasaklaw sa 11 barangay. Ang perang ipinambayad ni Jose Cojuangco Sr. ay nagmula sa pautang ng Bangko Sentral ng Pilipinas at GSIS sa kondisyong ipapamahagi ang lupain ng asyenda sa maliliit na magsasaka pagkatapos ng 10 taon. Lumipas ang 2 dekada, hindi tumupad ang angkan sa kasunduan. Nagsampa ng kaso ang mga magsasaka at naipanalo nila ito noong taong 1985. Subalit nakaiwas ang mga Cojuangco sa pamamahagi ng lupa.
Sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Law na ipinatupad sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino, pawang inkorporador ng Tarlac Development Corporation, naging legal ang kanilang pag-angkin sa lupa. Ipinatupad ang Stock Distribution Option o SDO na magbibigay di umano ng mga sapi o shares of capital ng Hacienda Luisita Incorporated sa mga manggagawang bukid. Napilitan ang mga manggagawang bukid na bumoto dito dahil sa bantang mawawalan sila ng trabaho. Kinalaunan, sa halip na lupa, pawang mga papel lamang ang kanilang natanggap. Ang SDO ay isang anyo ng panlilinlang at pangangamkam ng lupa. Sa pagpapatupad nito, nawalan ng karapatan sa lupa ang mga manggagawang bukid. Ang asyenda ay isinailalim sa land use conversion o pagpapalit gamit ng lupa na nangangahulugan ng malawakang tanggalan sa trabaho at pagpapalayas sa mga mamamayan ng asyenda. Simula nang ipatupad ito, mahigit 500 manggagawa ng azucarera ang nawalan ng trabaho. 1 hanggang 2 araw na lamang sa isang linggo ang trabaho ng mga manggagawang bukid. Sa arawang sahod na 174 na piso at 50 sentimo na mababa pa sa minimum wage, 9 piso at 50 sentimo na lamang ang natitira dahil sa dami ng kaltas at utang. Sinasabi nilang trabaho pagdating ng Kabyaw, ano lang, 1 araw, 1 linggo. Tapos sasahod yung mga tao, 950. Sa ngayon, mahirap talaga. Lalo na nagkakasakit yung mga anak ko. Gusto namin pagamot sa labas, wala na kami ng pera. Sa loob ng mag-apon, 2 beses kaming kumain, minsan kamote. Minsan yan ang trabaho namin, yung mga parol, kung wala pang mabenta, hindi, wala kami pambili ng bigas. Pag nakatubo ng 100, meron na kami pambili ng sabon, tsaka kalahating salop na bigas. Yun lang ho. Matagal na ako rito, wala ko rin nakikita sa trabaho. Mahirap talaga. 29 years. Wala pa rin. Talagang masakit. Yung daramdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung saan akong kukuhang pagkain yung mga bata. Yun lang, yung ganun, sa kumukuha na lang kahoy, sa bukid na lang. Parang nalalanta na kami. Lalo na ngayon, kung hindi magtinda ng mangga yung anak ko, wala kang pambili ng kalahating bigas. Pinahigpit ng aping kalagayan ang pagkakaisa ng 600 manggagawa sa ilalim ng Central Azucarera de Tarlac Labor Union at mahigit 5,000 manggagawang bukid sa ilalim ng United Luisita Workers Union. Sa kanilang collective bargaining agreement, tampok sa mga hiniling nila ang dagdag na sahod, dagdag na benepisyo, dagdag na araw ng paggawa para sa mga manggagawang bukid, pagpapawalang bisa ng SDO at pagpapatigil sa land use conversion. Pero sa halip na tugunan ang mga makatarungang kahilingan, dagdag pasakit ang sagot ng mga Cojuangco. Upang durugin ng Unyon, 326 na kasapi ng United Luisita Workers Union ang tinanggal sa trabaho, kabilang ang Pangulo, Pangalawang Pangulo at 7 opisyalis nito. Ika-6 ng Nobyembre taong 2004, sabay na ipinutok ang